And good afternoon! Sa wakas, live na naman tayo this time 10 seconds para remaining. sa AMD Sapphire Dota Pit Minor 5 wherein seconds remaining. yung mga hindi nakapag-sali doon sa ating major, meron pa silang chance na mag-qualify, though the rough road nga lang, medyo malayo yung kailangan nilang takbuhin dito ulit. Oo, kailangan nilang mag-champion para makasali sila dun sa major, sa MDL major. So, yun na nga. This is Kuya Nick together with Alec. TNC Yung dalawang pala absent, nagsama. Yun Yung lang. dalawang pala absent, nagsama. Okay? So, himala na kagad yun. This is TNC versus Geek Fam. TNC, prior to this one, they placed third. So, nagdaang major qualifier defeated by Mineski. Mineski 1-2. Oh. Yun nga. While Geek Fam 10 naman, seconds ngayon lang remaining. nakasali. Sa DPC tournament. Oo. Pero, 5 seconds sumasali naman remaining. sila sa mga qualifiers, although hindi sila sinaswerte. Mm. Pero ngayon, nanalo sila sa Detonator. Oo. Single elimination lang naman yun. Shoutouts nga pala kay sa tropa natin dyan Sa NSO nga naman magpapalit ng pangalan, pre. Cancer yung no? Yung chat. Cancer yung chat Then, napagkatuwaan lang yan. Kumbaga, tagal tagal pa pala. Pagkatuwaan ko nga muna tong isa. Yan, nabunot ka. Pero tama naman kasi talaga Huyanik, di ba? Ikaw nagpapalit ka ng pangalan sa NSO? Yung passport mo, ewan ko na lang. Lo! Di ba PSA na yun, Huyanik? Lo! Malapit na Huyanik. 10 Lalabas ba yun o seconds hindi? remaining. Aabot ba yun? Sige, siguro Sana. mo lang. 5 seconds remaining. So, eto na nga po. Hindi to, kumbaga, long shot tong through the minors, pero hindi imposible. Oo. Kasi yung last major champion natin, Vici Gaming, they went from the open minor qualifier. And then, nag-champion, tas champion din ng Oo. major. so yun, medyo nakakapanibago pag walang background music in Dota no? Di mo napansin? Oh, medyo Medyo tahimik. tahimik. Pero Geek Fam featuring two of our Filipino players. Hindi, okay na. Wala lang music dito. Okay na. Hindi, dito. Si Si Tino Shanks. and si Shanks. Yan. Yes. Kasama yan sa exam kahapon, Kuya Nick. Oo nga. Basic sa akin yun. Basic alam ni Alu yan kahit mag-exam. And eto Si na nga Kuya yung Nick first lang. two picks ng TNC. Pac at saka Shadow Shaman. Oo, and etong 10 dalawang heroes na to, seconds Kuya remaining. Nick, dalawa sa heroes na most pick nila nung major, 5 yung seconds MDL remaining. na qualifiers. And eto namang Geek Fam, nakita ko kanina, sabi ng mga viewers, ang agang pick dan ng OD. Kasi yung OD, isa sa mga pinakamataas na win rate na heroes ng TNC for Armel. So, So, kumbaga Blackpink na rin. Oo. No? Di Blackpink Blackpink. Blackpink. So, for Geek Fam, completing their roster is si KYXY, kilala nyo naman yan, si Aegis Deny, si Alacrity, Alacrity. and then si Brian. Before, kasama nila si Sandro. Kaso mid lane, no? Mid lane kasi Dire off-lane team talaga battle. laruan nun So, sabi ni Geek Fam, nilet go na muna nila si Sandro and pinilit nila si Alacrity. Yung isa pang Malaysian sensation. Oh, si Yan. Alacrity. Pero Kuya Nick, may napansin ako nung tinitingnan ko yung mga draft and yung mga heroes dito ng Geek Fam. Parang nagpalit ata, I'm not sure, pero parang nagpalit si Tino tsaka si Alacrity ng role. Talaga, So, carry tsaka... Or siguro palitan lang talaga sila. Pero karamihan sa heroes ni Tino for this month na mga ginamit niya sa tournament, puro mid lane heroes. Okay. So, kumbaga, pwede mag-carry isa, pwede Oo, mag-BG isa. pwede magpalitan sila ng Yung lane. maganda. So, TNC naman, picking their carry na rito, Troll Warlord, 10 third pick seconds para sa remaining. kanila. Signature hero din yan ni Gabi na 100% 5 win rate. seconds Talaga? remaining. For Sa this qualifier. month. For this month. Na 100% win rate sila sa Troll Warlord. Pati na rin yung Morphling, Kuya Nick. TNC Predators Brewmaster, auto pick para kay Geek Fam, pang micro nila, dito kay Troll Warlord. Oo. And hero ni KYXY nga. I think kailangan na nilang i-offlane tong pack. Kasi once na i-micro yung troll, wala na silang asang damage dealer, di ba? Yun nga, Kuya Nick. Madalas talaga nilang pinipick tong
pack para kay Oo. Kuku. Hindi natin masyado nakikita yan para kay Armel. Tiny. Pinili ng TNC rito. Meron pa naman mga heroes like Kunkka. Sino pa mga hero ni Armel? Dragon Knight. Dragon Knight. Ember, yan. Mga hero ni Armel na pwede niya pang piliin, ha? Na can do well 10 against seconds Outworld remaining. Devourer sa may mid lane. Tiny naman, para dito kay TNC, I think, 5 seconds remaining. ano to? Anong hero nila rito ni AU? Pwede nilang ipalit-palit yung roles yan, Kuya Nick. Pwede nilang gawin na position for Tiny or off lane, pwede ring mid lane. Pero, si Teams ba yan? Siya yan? Okay. Pero sinong hero ni rito ni AU? Ang mga hero ni AU kasi, Shadow Vengeful, Shadow Demon, oo. Bench Pool. Open pa naman yung bench. Pero pag inopen nyo yung bench, imimid tong yung pack, no? Tapos Oo. offlane Tiny if ever. Kasi mahirapan yung Tiny sa OD. Ang drafter po, si AU. While on the other side naman, si Tino. Si Tino tsaka si Shanks, all the way back pa yan, Pacific pa lang. So, Lagi magkasama yung dalawa, no? actually tatlo sila eh. Pero si nawala yung Sandro. isa, nawala yung isa si Sandro. Well, si Sandro naman is playing sa India at the moment. Nag-qualify yung team nila together with Detonator siya for the COBX, oo. COBX And Masters. yung mga nagtatanong kung asan si Raven, nasa Tiger siya ngayon Yun. naglalaro dun sa COBX. COBX Masters doon sa may India. Nandun sila Fly Solo, sila Sam H, and Detonator. Tapos nandun din yung Tigers. Ha? Flying Penguins. TNC Eto na. Predators. Turn More fling. Morphling. Naku, another palos. Ito na yung carry ng Geek Fam. So, medyo Kulang masakit na sa lang ulo sila to, ha. ng isang support. Maganda yung drafting ng Geek Fam, ha. Kahit na nagsimula sila ng Outworld Devourer, ha. Oh, Hindi matapang. naging awkward yung draft nila, no? Si Tino yung drafter. Oh, si Tino nga. Yung carry 10 nila. seconds remaining. So, last ban ng TNC. Sino kaya rito ang kailangan 5 ng Geek seconds Fam? remaining. 5th position? Fifth position. Dire Pero team back. nakikita naman natin yung Brewmaster na fifth position. Pero parang Oo. mahirap sa draft nila ngayon. Pero malay mo. Kung may makita silang ibang mas okay na hero. Ayan na. Yung kabila naman for TNC, ideally mid lane or off lane, depende sa pack. Pero, sinong hero ni rito? Tiny ni EU? Shadow Shaman ni EU? Yes, Shadow Shaman ni EU yata. Si 10 Shadow, seconds remaining. Shadow Shaman kasi mahirap siya kapag position 5. Kasi Oo. sobrang bagal 5 niya seconds and remaining. parang kailangan niya ng items para mas hindi siya ganun kabilis patayin. Dire team pick. Nagdumban coming from Geek Fam. So, last pick, inaantay natin sino kaya rito? Mid-Tiny daw. Pwede rin naman, Mid-Tiny. Pero, mauubusan yan mamaya. Pagka nagkaroon na ng farm yung OD Brute tsaka Morphling. Oo, mahihirapan yung Tiny. Pero pwede naman nilang gawin na position for Tiny for teams. Nakikita naman natin yan before na 10 ginagawa niya. seconds remaining. Nanggugulo mo to si Axel. Mid Troll post. Shadow Shaman daw. Troll Post 5 5. seconds Yung mga ginagawa remaining. nyo, Sir Mike, huwag niyong gawin dito. Dinadamay nyo kami. Sir Mike Place. Crazy build yan, ha. So, eto, 18 seconds on the side of Geek Fam. Yung bracket natin, may papakita namin sa inyo, hindi ito yung katulad na ibang mga open, minor qualifier na 4 lane team. Dito sa minor na to, Ang dami. 8 team. Oo, Tapos nagulat single ako, Kuya eliminations. TNC Single Ang dami. elims. Uy, task. Taskar. So, Grabe naman Taskar yun. position 5 nga to. Oo, pero masyadong yan, ha, greedy yan, ha. Kasi, Taskar and Earthshaker both have the same role, which is playmaking. Oo, diba? Yung mga and shards. Tsaka, yung nagro-roam sila Oo. pareho. Kumbaga walang magbe-baby Sustain. dito sa Morphling. Morphling, yan nga. So, eto, 10 fifth seconds pick. remaining. Pero sabi nga naman dito ni Nick Knox, puro daw palos. Well, tama 5 naman. May seconds snowball, remaining. Earthshaker lang yung Oo. pwede mong patayin ng lalapitan mo, no? Tsaka parang yung draft ng Geek Fam, nag-focus sila dun sa Troll Warlord pick ng TNC. Lahat sila, yung kayang mag-micro, makakite nila tong Troll Warlord oo. mamaya. Habang nagwawala yung troll, kakaitin lang nila ng waveform out, snowball, o kaya snowball. fissure, palubog, Oo, no? grabe. Kahit yung Cyclone ni Brewmaster, pwede rin. Para mahihirapan dito si Gabi. Eto na nga, Magnus. You may now select your So, let's see heroes. kung sino yung kukuha ng mga heroes dito. Pero gusto ko itong Magnus Troll. Huwag lang makakite. Mid-pack talaga.
Kuku. So, off. Naku, Kuku. Yung previous Magnus niya nung game number 2, nung versus Mineski, hindi naging maganda yung output nun. So, let's see kung mariredeem niya yung sarili niya rito against Geek Fam na sobrang palos nung mga heroes. Parang ang hirap hulihin ng mga heroes sa Oo. Geek Fam. Pero isang gusto sanang, isang napansin ko sa TNC, Kuya Nick, usually kasi nag-pick sila na pack si Kuku, tas yung mga heroes si Kuku talagang kailangan ng item para Oo. maging effective. So, ang nangyayari sa kanila, 3 heroes yung kailangan mag-farm. Okay. Ayun yung madalas na remaining. napapansin ko sa draft ng TNC. Pero ngayon, at least, 5 yung seconds Magnus ni remaining. Kuku, hindi siya ganun tamang blink dagger lang, okay na. Okay na. So, hindi ganun ka-greedy yung hero niya ngayon. Kumbaga, Blink Dagger plus Empower. Ayun yung Oo. mga kailangan. Tsaka Tsaka syempre yung RP. Mabibigay yung farm kay Armel tsaka kay Gabi. Kasi Yun. nung mga previous matches nila, hati-hati talaga sila. Kailangan Oo. nilang maghati-hati sa farm. Di ba nung game 2 ng TNC tsaka Mineski, Magnus si Kuku? Tapos nung game 3, Enigma siya. Game 3. Game 3, Enigma siya, men. Yung nag 1 second black hole. Tidehunter nung game 2. Yung mga big Enigma ultimate yung skill, medyo hindi naging maganda kay Kuku nung game 2, game 3 nun, no? Oo. Talaga. Si Kuku. Okay. Tinanong daw ni Alo si Kuku, sabi niya, gusto daw talaga niya magkakas ng laro ng TNC, si Kuya Nick daw talaga. Ano ba? Mali ba ako na magkakarinig? Nag-iba, no? Ayo. Nag-iba eh. Sino nag-cast nun? Yari Charot lang, Kuya Alo. Si Kuya Alo pala gumagawa ng schedule. Yari. Galit na galit. Galit na galit. Char lang. So let's do this. On the side of TNC, AU Tiny, support Tiny 5. Teams Shadow Shaman, Kuku Magnus, Armel Pak, and then Gabby Troll Warlord. Sa side naman ng Geek Fam, Tino Morphling, Alacrity, Outworld Devourer, KYXY, Brewmaster, Shanks, Earthshaker, and si Brian sa task. Katulad ng pinag-usapan namin kahapon sa tamang usapan, kasama si Pao, yung schedule ng ESL Mumbai at saka Dota Pit Minor, yung pinaka-LAN event, walang pagitan, kumbaga dire-diretso. So, ang nasabi naman sa akin, insider, is that wino-work out naman daw ng both organizer para mag-complement yung schedule ng dalawang tournament. Para So, hindi para i-give masalian. up yung slot. Para Oo. masalian ng 30 both seconds teams. to battle. So, let's see yung development. Pag-uusapan natin yan sa tamang usapan. Okay? Yun. I-guess natin next time dyan sila Calv, sila Alec. Yan, abangan nyo, ha? So, yan. Lodi Kuku. Ayan na. Oh, si Tino. Si Tino yan. Tino. Ang galing mo na sa ba? Oo nga, nakita ko nga. Within 5 oras yata, 18 million. Oo, ang Yung dami views. agad. Grabe naman nga yung The Blackpink battle na yun, no? begins. Pinanood ko yun kagabi. Hindi na nakaka-copyright sa ano eh. Di na Pinapatugtog ko. Si Sir Mike, Pinapatugtog ko eh. gumagana yung payo ni Sir Mike. Oo. Ayan na nga. Kuya Nick, si Gavin, i-guess nyo. Pwede, no? Tapos Grabe hold up mo naman ng ano, yan. hold up mo ng treasure. Top lane. Inaabangan nila. Pero kaya ba nila to? Ang tamang pakit lang dito si AU. Nagpakita na sa akin sa tri-lane. So alam na ni Tino na hindi siya makakapag-farm sa Mimia top lane kasi tri-lane yung katapat niya na yan. Tiny, Shaman, tsaka yung Troll Warlord. Oo, tsaka mahirap yung banggiging buhay dyan ni Tino kasi ang daming disable. Ang sakit naman ng normal attack ng Rasta. Yung base normal attack pinaramdam niya kagad. Kita mo, 74. Ni-nerf na yan ha. Dati 80 plus yan eh. Tsaka wala siyang stats na Oo. item. Puro consumables lang. Grabe naman yung ano na yun, yung normal attack na yun. So, Gabi, ang ganda ng set niya. Ito yung Prostibus set ng Troll. While mid lane naman, it's Pac at Shaq. Uy, inaabangan niya ata. Yung manok. Inaabangan sa niya ata yung Kunam. What? Uy, yun lang. Kinulang. Maganda yung plano ni Shanks doon, pero ang problema, hindi niya natapos. Nasayang oras niya, pa no? naman siya, oh. Sayang oras niya doon. Bot lane naman, 1v1. It's KYXY versus Kuku.
And isa pa napansin ko, Huyanik, sa TNC na lagi nilang ginagawang ganyan. Tri-lane si Gabi, so aggressive tri-lane sila, then safe lane na solo, etong si Kuko. So kailangan nilang ng levels, parang gusto lang nilang makalamang early game si Kuko. Tapos mamaya, farm na si Gabi Farm na, space, no? farm na. Mga sir, wala po tayong lower bracket. Katulad na sinasabi namin kanina, yung bracket nito, single eliminations na 8 teams. 8 teams, oo. Uy, nabigyan sa may top lane. Yung Morphling, hindi nakita ng ating observer. Ito yung mindset ng observer ngayon dyan, ha. Takti, baka masita sa trabaho ko. Kailangan ayusin ko yung mga camera for now on. So, now, expect na magiging okay na yung mga camera niyan. Kasi hindi nakita yung first blood. Oo. Si Shanks, tamang Fisher lang sa mid lane. Binabawas-bawasan niya lang si Arman. Ang hirap nga naman yan sa may top lane, no? Pagka lumabas ka ng konti, haharasin ka ng Shaman tsaka ng Tiny, no? Oo, tsaka yung ginagawa ngayon sa Shadow Shaman, Kuya Nick, na yung Ether Shock yung inuuna. Oo, pangharas. Oo, pangharas. Sobrang sakit. Isa lang po yung kukunin sa minor for the Southeast Asia. Ang dalawa are EU at saka China. Okay? Ewan ko nga naman dito eh. Ayan yun yung bracket. Ayan yung bracket natin, guys. So ang bracket nila ay Tigers din. Paano laro yung Tigers sa ano? Nasa India. Ay, oo nga, no? Naku, patay yata si Armel. Ayan na nga, trinilane na siya, mga cheap. Hindi umabot yung Illusory Orb niya. Pero Yanik, kapag kung sakali mang WG Unity yung mananalo, tapos kung manalo din yung TNC, parang rematch yan. Tama nga naman. Yung nilaglag sila sa major. Yung stock Major home major. qualifiers. Pero top lane naman, ito yung gusto nila yung Morphling, pero may waveform out, hindi nakapag-shackles or hex yung Shadow Shaman that time, and andito na yung Earthshaker para supportahan yung kanyang Morphling, pero hindi nakakapag-farm. Si Tino, no? 4-0 yung last hit, samantalang etong si Gabi 20-9. Yun. Ang ganda ng ginagawa ng supports ng TNC. Ganyan yung lagi nilang ginagawa. Zino-zone out lang nila yung katapat ni Gabi para ma-free farm siya. And etong si Kuko, kampante naman sila na kaya niya yung lane niya. Meron pong DPC points po itong laron to. So, pag nag-qualify dito, pag nag-champion ka sa minor, may 150 ka. Okay? Yun. So, yun po yung current situation natin ngayon sa ating laro. Oh, and sobrang importante nitong qualifiers na to para sa TNC kasi kailangan nilang makahabol sa major. Kasi na-miss na nila yung Stockholm Major eh. Alam nyo naman yun, di ba? And ilan na lang, 2 major na lang ang natitira. Isang MDL Paris, tsaka isang Epicenter. Yan. Up. Mid lane. May toss to. Munti ka na si Alacrity doon. Yun nga. Shoutouts nga pala kay TNC for promoting our stream. Salamat kila Miss Arlene tsaka kay Chief Paulo. Thank you for promoting. Lupon yung laging nahalink. Pinapromote dun. Up. Radiant's bottom tower. Skewer out. Snowball still will connect. May ice shard pa to. Kuku. Wala na siyang skewer out dyan. And Kuku nagang magandang galawan. Coming from Brian. Parang tinanggap niya na nasa taas man ako wala. Bubugbugin pa rin naman yung Morphling. Bubug pa rin yung Morph. Kaya iniwan na lang. Toss back. Ay, may shackle pa. And then yung whirling axis. Nag-waveform out. And makakatakas niyan si Tino. Pero hirap na hirap ang puso ni Nasty Mac sa may top lane. Yung last hits niya, grabe, 8 and 4. Ayan, so eto namang si Bryant, naisip niya na palamangin na lang dito sa bottom lane si KYXY. Para siya na yung gagawa ng space kay Tino mamaya, then si Tino mag-farm na lang siya. Grabe naman yung farm ng 3. Baka mas di ko masobran sa farm Tino ron. Di farm lang po yan. Farm lang si Tino dapat. Bawasan natin ng isang farm. Uy, waveform out. Pero hirap na hirap talaga siya, no? Kahit ano yung dalawang support, di kakayanin. So, dapat mag-expect na ng gank, yung Pac at saka yung Magnus. Yung Magnus, no? oo. Pero ang maganda naman sa TNC, yung Pac meron siyang pang Illusory Orb out. And ito namang Magnus, Skewer out. Medyo na mali lang yung position doon ni Kuku. Kukunin niya lang sana yung bounty. Hindi niya in-expect na andun yung task. Sa mga tropang Betlord natin dyan, hindi lang Southeast Asia ang i-cover natin. Direk, ano pa i-cover natin ngayon? Europe. Ay maganda yung Europe. Alliance, NIP. Gera din yun, bakbakan. So,
almost tribe. almost online tayo everyday. So be sure to watch the Dota Pit Minor qualifier here sa Nemo. Uy, yun lang! Dire structures are fortified. Oh, yun lang na. Anong nangyari sa kanya doon? Susukitin niya ba dapat yung ano? Susukitin niya dapat yung... Hindi, wala na siya mana eh, oh. Oo. Hindi niya Dire's masusukit top yun. tower is under attack. Hindi niya naman masusukit yung Tiny Rune eh, kasi wala siyang mana. Dire's Tsaka top mataas din tower yung has HP fallen. ng Tiny. 500, 600 yung HP niya. Tsaka mababa lang din yung level ng kanyang morph. Level 2 pa lang. So kahit naka-morph to strength siya, parang kulang pa rin. Hindi pa rin ganun kabilis. Oo. CIS, ba't di nyo kinoffer? Kasi kahapon nag-exam kami. Preparation namin yung kahapon, parang ngayon. Nauna kasi yung ano yun, no? CIS, Nauna yung tsaka CIS. China. Oo. Nabaliw. Nabaliw nga. Dire First game pa lang po ba ito? Yes, Yes, sir. first game. First game pa lang po ito. Yung net worth natin, as you can see, yung Morphling nangangaluntoy. Mas Kita mo mayaman naman pa siya. yung Earthshaker. Yun nga. Pero ito, delikado si Magnus dito. Ay na, tinatlo na. 3 million, no? May backup siya rito. And yung Tiny, pero yung primal split binigay. Meron bang, Uy, walang Ayun na si SS. Armel. Pero yung Earth Split, yung Primal Split, kinukulit si Magnus. And Magnus, mamamatay Armel. Next target, na-silence yung dalawa, pero tumama yung Hurl Boulder. Makakatakas pa nga. Etong Earthshaker, delikado pa ngayon. Si Armel wala na siyang mana, pero tossback, walang kumukuha ng Si kill. KYXY. On the side of TNC, Fisher nandyan, magkakaayos siya at Radiant's Snowball, middle tower is under attack. Delikado yata ngayon. Ayan na nga yung Snowball. Spaceship, there you go. Hindi na makakahabol, pero still, Magnus goes down, no? And naboset yung pagtipi doon ni Armel, Kuya Nick. Nagamit niya rin yung coil. Oo. So, malaking bagay yun. Kasi, syempre, kapag nagamit mo yung coil, kung back na mid lane ka, pag nagamit mo yung coil, gusto mo may makuha kang kahit, Kill. oo, kahit isang kill lang, pwede na. And another problem for that one, yung rotation yun, give space para kay Morphling na makapag-farm. Na kanina, talagang hapong-hapon na siya sa buhay eh. Ngayon, nakakabawi na siya, mga chief. Unti-unti na makakabawi yan. Pero ang paproblemahan ng Morphling, Kuya Nick, kailangan sobrang bilis ng maging farm niya. Kasi ang daming pang lockdown sa kanya sa side ng TNC. Oo. So up next natin nga pala, after this series, Tigers with Raven to, no? Tigers with Raven versus WG Unity. O sabi niya, no, Tino, binugbog ako, boss. O, pati siya, alam niya, eh, oh. Kakas nyo rin ba yung Cobex Master? Sabay-sabay, mga sir, eh. Kung ano yung maganda, kakas natin, ha? Pero baka pwede naman nilang laruin yung ano, kasi online lang naman Oo. siya. Pero kung sakaling gagawin nila yon, ang kakampi nila, si Raven talaga. Kasi siya na yung kasama dun, eh. Alam nga namang, pre, mamaya ka na muna. Diba? Pinaupo lang sa gilid, no? Nandun yung pride ng ano ng South Cotabato sa Tigers. Dinde. Dinde. Shoutouts nga pala sa mga tropa sa Visayas at sa taga Mindanao dyan, si Mascot Max. Shoutout sa taga Butuan si Mascot Max. Pero yun, ang ganda naman mga words, oh. Sobrang aggressive, no? Sobrang advanced ng wards dito ng Geek Fam. Kumbaga, bago makapasok dun sa zone na yun, makikita nila kung saan yung kalaban. Oo, ano, 4 na wards, puro sa may ano, nakafocus Radiant, sila. oo. Yung top lane, talagang hinayaan na nila, walang ka-ward-ward. Puro sa mid tsaka bottom lane lang. So, 2 and 3. Yung score natin, Troll continuously farming. Mamaya pag nagkaroon pa siya ng Empower, yung mga stacks, kung meron man, makukuha niya na yan. While Morphling naman dito will go for the Radiant's middle tower is Ano po under niya dito sa ano? Pang ano lang siguro yan, Queen, pang jungle niya. Ah, okay. Para hindi siya pauwi-uwi. Para makabawi ng farm lang, no? Oo. Ganyan na lang gagawin yan. Tamang tambay lang muna sa jungle. Kasi pag lumabas siya, pag nagpahita siya sa lanes, for sure pupuntahan siya ng TNC. Kasi ayaw ng TNC na magka-item pa tong Morphling. Morphling kasi mamaya masakit sa ulo yan. Yung Outworld Devourer doing well, oh. Naku, delikado pa rito. Coil, ay, sa dalawa yung coil pero wala silang follow-up dito. Nalubog pa, nandiyan pa Earthshaker. Illusory out, nakatakas naman dito si Pac. Pero okay ka na ron kung ikaw yung TNC, yung Smoke with DT, plus 4 na heroes, nakakuha nyo lang Shadow Shaman, pero delikado yata yung Pac. Illusory Radiant out. structures are fortified. Uy, Naku, si si AU AU. nanggugulo sa gilid.
Pero medyo awkward, apat na heroes nandito. And wala silang nakukuha maliban dun sa Shadow Shaman. Uy, Dire's top tower is Armel! under attack. Yan, naka-illusory out si Radiant's Armel middle doon. tower is under And attack. maganda sa kanya, may bote siya rito. And di mapakawalan yata ni Tiny. Ayan o. Avalanche na naman. Pero may counter bosset, which is yung Fissure. Pero delikado si Shax doon, yun lang. That's So, for your 1 for 1. impertinence. Pero lamang yung TNC doon, Kuya Nick. Kasi dalawang heroes ng TNC Nagpa-farm. free farm sa top tsaka bottom May lane. tanong ako sa'yo, kung kumanan ba rin yung Earthshaker buhay siya ron? Kung hindi siya dumando sa may pababa, sa may mid lane, kung gumanon siya, Pwede. Kasi Pwede, no? parang medyo awkward na yung position niya doon. Na Oo. nakaangat siya, yung teammates niya nasa kabilang side ng river. tapos nandun sa side na yun yung di ba? Yung heroes ng TNC. Wala pong statement kung magda-drop yung TNC sa ESL Mumbai. Pero what we do know is that they are working things out para maging okay yung schedule ng both Dire's top tournament. tower is under diba? attack. Sana naman. Sana all, no? Sana all ng tournament organizer ganun, no? Tier 2 tower, kinukuha, meron bang 45? Madedepensahan pa yung Tier 2. I think madedepensahan naman yan. Uy! Hindi yun na lang. deny. Dire's top tower has fallen. Meron ba silang 45? Dire's May 45 bottom silang- tower is under attack. Saan yung 45? Ito, meron sila 45, oh. Saan may 45? Ito. Cooldown. Cooldown. Tsaka lang, ito yung 45. Courier shield. pala yun. Kasi si Alec, di na nagdodota eh. Puro ka-auto niya sa Alec eh. Oh, galing-galing ko mag-auto chess ko yun. Ano na ako doon? Bishop Rook. naman. Rook ka na, Oh, Rook. diba? Okay. Alam ko. Ewan ko ba dyan? Pero, Hindi na 45. eto na nga, si Troll naman. Ito yung advantage niya pag may Magnus ka. Hindi mo na kailangan i-grind yung Battle Fury Battle mo. Fury, oo. Na dati nga, ayun yung build dito kay Troll na Battle Fury. Kaso pag ganun, mag-farm ka lang ulit. Oo. Hindi, may watermark pa sa baba, di na-activate Windows. Aba. Hindi, ngayon lang yan mga sir. Ngayon lang yan. Mamaya after nito, papa-activate natin. Ang bulok mag-deny ni KYXY ng tower, pero kapag ages mahusay. Mahusay nga yun, no? Eh, ang hirap. Kahit 4 years ago na yun, ayun pa rin yung branding niya, no? Hanggang ngayon, Kilala mo ba talagang si ages deny. Kilala mo si KXY? Ayun nag-deny ng ages. Totoo. Kahit ang tayo mo na magagandang laro, di ba? Ayun pa rin yung Ayun pa rin matatandaan. yung branding mo. eh. Mahusay nga yun. Si Tino. So, power threads na siya. Sa wakas, ang sakit ng illusory sa kanya. Naka-morph to Agi kasi. While eto namang si Teams, Aether Lens na. And then, bilis. Pac naman, already with the Veil of Discord. Yawn. Bakit ganoon yung mga tambay sa amin CSGOs magaling pa sa mga naglalaro ng matagal na sa amin? Radiant's middle tower is under attack. Ito, mid lane, first tier 1 tower. Oo, kinukuha para na rito. sa Geek Farm. Ano item ng Outworld Devourer? Dire's bottom Ano na, tower kaya is na, under no? attack. Radiant's Avalanche, middle tower is toss under back. attack. Di na. May lubog din eh. Pag lumapit siya ron, lulubog lang. Eh. Radiant's andun middle din tower yung has been ES. denied. Grabing stock yan. May say nga, nakuha na nga nung troll. Eh, yung sinasabi namin sa inyo. Pag may PA o kaya troll, ganun talaga ginagawa. No? Mag-stack lang ng Lalo na pag PA, yung Dire's blur middle niya, tower is hindi siya under mahigit. Oo. Kahit wala na siyang pang lifesteal or Oo. kung ano, kaya niyang Radiant's kunin. bottom- Oy, nakita na lang may vision sila ron. Ang gandang silence coil kinumitin. And then yung illusory to kill that Get up Earthshaker. if you can. Shanks na naman namatay. Pero Dire's etong middle Geek tower Farm, is Kuya under Nick, ang attack. ginagawa lang nila dito, nag-buy time lang sila para kay Tino na mag-online. Radiant's Kasi bottom sa ngayon, tower hindi is nila under kayang attack. lumaban ng 5v5. And etong si Gabi kasi, naka-SNY na siya, so ready na siyang Dire's sumama middle sa team tower fight. has fallen. Tier 1 tower nakuha na rin dito on the side of TNC sa may mid lane. And magkakasama na sila, no? Ano na kahit control? Ba't sumama na to? Naka-SNY. SNY na. Kaya pala medyo matapang na yun. which my matriarch would prize. Si Kuko. Magi-Greaves muna. Yung So, Magnus. buo na ata yung kanyang mecha. And etong si Tino. Radiant's Mag-ano? bottom tower Dragon is Dragon under Lance attack. muna. Pero ang hirap ng buhay ni Tino. Shaman? May dagger na ba to?
kalahati pa. Tiny naman. Radiant's bottom tower Tiny ito is yung under ano, attack. alay talaga eh, no? Siya yung Position nagwa-wards, five. tsaka yung nag-i-smoke. Oh, tsaka ginawa na rin yan dati ng Mineski, si Ninja Boogie yung Oo. nag-ano. Ay, hindi Tiny. pala si Ninja Boogie. Sino ba yun? Si Jabs ata? Dati. Sino ba yung position 5 dati ng ano? ST, si Boogie, 4 si Jabs. Ay, oo. Dati pa. Bago pa pala siya nag-TNC. Ayan, so, position 5 na tayo. So 4 and 4, hindi actually yung laban natin ha. Talagang Nagpa-farman, farman, ha? oo. Pero medyo, ano pa dyan yung TNC, kapag farman lang talaga, kasi pag Radiant nahahabol yung structures are Morphling, fortified. pati na rin yung OD, pag nag-late Oo. game, sobrang sight nila compared sa TNC. Kung baga, mas maganda sa late game yung draft ng Geek Fam. Oo. Execration boss, ano na balita sa kanila? Nationals. Oo. Nananalo na. Pero natatalo pa rin. 1-1 eh. Dire's top Ako, tower is Uy, under yun delikado na, to. yun Ayan na. na yung Echo Slap. Uy, Tatlo may agad. And then yung ulti. With the Fissure, patay kagad yung Magnus. And then yung Tiny, yung Troll nakapag-ulti pa. Earthshaker unang namatay pero merong Primal Split. Mina-micro nga etong Troll pero napatay nila yung Outworld Devourer and now tumatakbo. Eto nga. Uy, na-hex pa sa likod yung Morphling. Ba't ka pumasok ng gano'n? Grabe ka naman doon pero hindi siya tinambol dito. RP na iwasan with that phase shift. And Morphling mabubuhay doon. Grabe naman yung tapang ron ni Tino. And then sa likod gusto nilang patayin si Gabby. Pero another Hex coming from teams. And they'll be killing Tuskar doon with the buyback coming from Goku. Pero they'll be getting etong Aegis. Pero sayang yung nangyari doon for Geek Fam. Kasi dalawa or tatlong heroes lang ata yung pumasok sa Mirage Pit. Oo Kung nga eh. kompleto sila doon, Oo. mas palag-palag sana. Sige mo yung pagbagsak ng Echo Slam at saka yung Sanity Eclipse. Kung waveform yung kasabay nun, wala nang usapan. Oo, tsaka- Patay lang yung tatlo. Yun nga Kuya Nick parang medyo weird yung nangyari. Okay na sana yung Echo Slam na nagulat nila yung TNC sa Blink Dagger ng ES. Oo. Kaso, Kaya kulang. ako ron sa TNT ako eh. Siyempre TNC. Oo, siyempre TNC pa rin. So yan, may Blink Dagger na nga doon. Spiky and Hindi pa rin kasi ready lumaban yung Morphling yata, pero no choice sila. Kailangan nila i-contest yun di ba? Ayun sana isa sa mga pwede nilang pang comeback yung dun sa may rush pit. Oo. Pero siguro hindi rin kasi nila expected na nagro-roshan na. Napop lang yung smoke, kaya nag-blink echo. echo na si Shanks. Si Shanks. On point yung Echo tsaka ulti nung OD Labas nga yung pick ni Gugulapa, sabi rito. Yung loko-loko nga yung si Alo eh. Dire's Loko-loko top yung si tower Alo eh. is under attack. Wag. Radiant are Ako scanning. nagkakas dito. Kontrolado ko Kuha mo yung picture ni Alo dun sa sa Red Bull. Sa Red Bull. Dire's bottom tower Yung is under tamang ubad attack. siya na kadire. Yung Nico Dire Gulapa ba yun? structures Yun are yung fortified. pinakita ng birthday ni Kuya Alo? Or Dire's iba yun? bottom Iba. tower Iba. is under attack. Eto, tier 1 tower bot lane. Kinukuha na nga. Gabby. Next Thank item you. niya, Dire's bottom BKB. tower Uy, has pero fallen. naka-diffusal na pala yun. Oo. Ito magandang item to yung BKB para pang-contra dun sa mga control na pwede ibigay ng Geek Ng Fam, Geek no? Fam, oo. Yan, kita mo. With the Aegis advantage, sobrang kumpiyansa ni Gabby gawin to. Kasi Tinatangke kahit na yung Tore. na-burst siya, alam niyang hindi agad siya mamamatay. Grabe nga si Gabby ron, no? Nagpapahita Dire's bottom tower Oo. has fallen. And Pac naman, after his Veil of Discord already with the Blink Dagger, sabay sila ni Shadow Shaman. Shadow Shaman, oo. And eto namang sabi dito, ang layo daw ng farm ni Gabby sa Morph. Yung Morph kasi, sobrang napahirapan talaga siya. Top lane. Oh, and yung heroes ng Geek Fam, hindi sila ganun kabilis bumasag ng towers, hindi kagaya sa TNC na may pambawi sila. Kaya kahit na hindi nakafocus yung supports ng TNC sa ibang lanes, kahit mahirapan sila sa laning phase, okay lang kasi yung tower, kumbaga may sahod sila. Oo. Kada tower na nakukuha. Merong money na bumabalik sa kanila. Oh, hindi kagaya sa Geek Fam na tier 1 tower lang, Radiant's top sobrang tower hirap pa is nila under kunin. attack. Oy, may people sa gitna. And then the silence. OD! Uy, OD, wow! And now, eto na yung RP. Pero na-disable siya ng Panda, mga chief. Pero Shanks, mamamatay pa rin dito.
Buyback coming from Outworld Devourer, pero yung pack, yung ilusori niya, sobrang sakit si Kuku, hindi pa ginagamit yung RP. Wala pa And siyang bigla. micro-1 lang muna, pero yung Tiny sa likod pumasok. Uy, nag-silence na naman yung pack, pero ang problema, medyo isa-isa yung galawan nila. RP inaantay natin. Ayan na yung Hex. May snowball dito, paangat. And then yung RP, ayaw talaga gamitin ni Kuku. Si Brian, kinukuha ng Hindi na daw Serpent kailangan. Ward. Ay, yung Ayan na RP. yung RP. Saktong-sakto rito. Kaka-buyback lang yan. Patay na agad yung Outworld Devourer and pati na rin etong Brewmaster ni KYXY. Full team white, 21 Teams. minutes. Si Grabe Teams naman napatay yun. na rin si Tino. Dire structures. And may mga Oh. nag-buyback pa, tatlong nag-buyback. Tatlo So, nga. 8 yung namatay. Wala yung namatay doon. Sa side ng Geek Fam. Ayos! Ayan, Kuya Nico. Ayos talaga Oh. yan. Ayos yun. Ayos no? yung TD natin. And now, eto, kinukuha na rin yung bottom racks on the side of TNC. So, Wala pang BKB ron yung troll, ha? Dire's bottom Wala barracks kang BKB are yung under troll. attack. And nasayang pa nga yung kanyang battle trance kasi na-cyclone lang siya. Pero ang ganda ng mga pasok ni Armel. And palos yung mga heroes ng Geek Fam. Pero nung nagka-blink dagger na si Armel, wala na silang panghuli. Hindi na nila mahuli yung pack. Akala ko pang TI pa yung RP, sabi ako. Inaantay ko rin actually. Inaantay ko rin Pero sakto naman yung RP niya. Inabot maganda yung Brewmaster. Kaya hindi na naman kailangan na i-commit agad yun kasi marami naman silang disable. Bakit si Raven na sa detonator sa bottom League of shrine Ninja? Baka has nagkamali fallen. lang. Kasi sa Tiger siya lalaro Kita nyo naman yung pinost na picture, di ba? Naka-Tigers na uniform si Raven. Oo. Buhay nga yung Tiger kay Raven Kailangan Warriors labas. Grabe naman nga doon, no? Micro sila ron, Pac, Tiny, at saka yung may blink dagger na ba yung Tiny? Ba't nakakapasok siya ron? Wala. Talagang lakad Tama lang, no? lakad-lakad. Grabe nga si EU doon, Oo, no? ang ganda rin kasi ng mga pasok ni Armel and hindi talaga siya mahuli. Kaya hirap na hirap din tong Geek Fam. So ngayon nila pinagfa-farm itong Morphling. Ang problema nila, alagwang-alagwa na sa farm tatlong course dito ng ng TNC. Anong position ni Raven sa Tigers? Ayun, di Dire's alam. middle barracks Either are 4 under or radiant 1. are scanning. Carry daw, carry. O, carry Ayun, daw. carry daw, guys. Siyempre, nasa India sila Curry talaga ang galawan doon. Ayos nga yun. Ayos nga yung Curry na yun, no? Hard carry. Yung maanghang. 15-5 yung score natin. Shadow Shaman, meron ng Yule Scepter. Ang yaman. Sila naman ngayon yung pang micro, no? Mas mayaman pa tong si Teams dun Dire's sa top Outworld shrine Devourer is under attack. Alacrity. Sayang din yung lamang ng OD nung una huli. Dire's Kasi top shrine hindi rin sila has nagtatry fallen. kumuha ng pick off. Oo. Parang wala silang, ang pinaka naging smoke lang nila, yung sa may Roshan lang. Oo. Doon lang sila nag-smoke. Di sila gumalaw, no? So, lamang sana yung OD sa mid lane. Parang match lang sila nung pack nung early. Oo. Kaso, Hindi nila pinapansin daw yung Morphling kasi nga kulang sa farm Kung kahit na pansinin nila yan, mas itutuon nila attention nila sa Panda rin sa may Outworld Devourer. Oo, na masahit yung damage. This will do just fine. Pero nakakahabol pala tong Morphling. Top net worth na siya sa side ng Geek Fam. So now, ayun nga. Wala, ano lang kulang yata pa siya. rin. Kaya nga sabi Kulang ko pa sa'yo rin. kanina Hindi, kahit talaga hindi mo Kahit pansinin. Tiny, hindi mo pansinin ng Tiny yan Dire's middle barracks So are mid-rocks, under next attack. target. May Aegis ba? Wala na pong Aegis. Pero may satanic na po. Satanic, yun lang. Etong Troll Warlord, hindi na siya nag-BKB. Kumbaga, kaya naman Status resistance Kumpiyansa na naman lang. Smoke dito yung apat na heroes ng TNC pero Geek Fam kumakapit pa sila rito. Op, Ayun na, nilabagan na. Master Bedford nandyan. Paano mo gagalawin? May counter initiate Op, Avalanche. Pero pangharas lang muna para makapag-push lang muna yung mga Master Bedford. Hindi na talaga pinapansin yung... Uy, may ayun Hex! Yun lang! Na Hex. Lubog! Yun! Pwede naman Echoes lang nandyan din. Pati yung ulti. Pero yung RP ni Kuku rito. And then Outworld Devourer first to fall. Kasama ni Dire's middle Earthshaker. barracks are under attack. Tahimik lang pero sakto yung RP niya sa walang buyback, no? Pati yung Ayun, Panda rin nagpapahitang namatay. dila si Kuku. Ayan na naman yung Hex coming from teams and GG
for game number 1. 25 minutes para kay TNC dito sa ating single elimination Dire's middle tower Dota is Pit under Minor attack. Qualifiers ng Southeast Asia. Oh, pero may game 2 pa naman kasi best of 3 to Huyanik. Pero isang gusto lang sabihin kasi hindi ko na siya sinabi kanina kasi baka mabate. Pero nung nagtapat kasi yung Geek Fam tsaka TNC sa APL ata yun. Oh, Asia. Yung- Hindi nag-APL TNC. Ay, what? Hindi nag-APL TNC. Acer, Oh, Acer Predator Predator League. League. Kala ko Ayun, Asia Pro League eh. Acer Predator. Oh, tama, APL tama. pa rin. Oh. Acer Predator League. Tama. 0-2 yung Geek Fam sa TNC. And yung game sila halos nasa 24 and 25 minutes. Okay. So, hindi ko na sinabi kasi Mababate. mababate. Mamayari ka pa eh, no? Pero mga sir, yun na nga game 1 na kuha ni TNC, pero hindi pa tayo tapos. Best of 3 series po ito. May game 2 pa and if necessary, game number 3. Also, pagtapos ng series ito, ang next na maglalaban, Raven and the Tigers, kasama si Denderon and the 1437 versus WG Unity. Okay, dito yan sa Nemo.tv. Pero you need to stay there. Magbabalik kami. Game number 2, TNC Predator versus Geek Fam will be right